Okay, Heavenly Father, we give to you this time this evening as we again ponder upon your truth. We ask, Father, for your mercy and grace to be upon us and give us the illumination that we need through the power of the Holy Spirit. And grant us the wisdom, especially your messenger of your word. And Lord, receive the glory in Christ's name. Amen. Okay, so we are in 1 Peter chapter 4, verses 1 to 6. So it says here in the NIV, therefore, since Christ suffered in his body, arm yourselves also with the same attitude, because he who has suffered in his body is done with sin. As a result, he does not live the rest of his earthly life for evil human desires, but rather for the will of God. For you have spent enough time in the past doing what pagans used to do, living in debauchery, lust, drunkenness, orgies, carousing, and detestable idolatry. They think it strange that you do not plunge with them into the same flood of dissipation, and they heap abuse on you. But they will have to give account to him who is ready to judge the living and the dead. For this is the reason the gospel was preached even to those who are now dead, so that they might be judged according to men in regard to the body, but live according to God in regard to the spirit. Yeah. So, ating babalangkasin ngayon itong mga verses na ito. So muli ay nakita natin si Apostol Pedro na nagbibigay ng kanyang sulat para po sa mga mambabasa doon po sa lugar ng dispersion. So dito kailangan ma-connect din natin ito sa ating inaral kagabi patungkol nga doon sa ehemplo ng ating Panginoon sa kanyang pagkamatay sa krus, na siya ay namatay doon para sa kasalanan. Okay? At dito ngayon, sinasabi muli, therefore, so alam naman natin pag may salitang therefore, yung mga katagang nasabi bago itong mga katagang ito ay konektado. So since Christ suffered in his body, arm yourselves also with the same attitude, because he who has suffered in his body is done with sin. Okay. So makikita natin na ang pinakamagandang rendering nito ay ang sa King James Version or sa NASB, na ang salita doon is suffered in the flesh. So instead of suffered in his body, suffered in the flesh. Okay? So kasi para makita natin na hindi lang ito kumbaga physical pain na natamo ng ating Panginoon, kundi it is talking about what I said last night, that sabi nga, when we talk about flesh and spirit, we are talking about the humanity of Christ, okay? And then yung spirit is yung sa kanyang pag-resurrect, okay? Is being divine again, okay? So yun. So here makikita natin that Jesus Christ suffered for what? For the death of the many who have sinned. Okay, so sabi nga, he suffered in his body or in the flesh. During the time of his humanity, he gave himself up for those who would one day worship him in his throne of grace, meaning to say these are the believers in the Lord Jesus Christ. And he says that since this is what Christ has done, then kayo mismo ay kailangan nyo rin naman na kumbaga armasan ang inyong mga sarili
ng ganitong klase rin po ng pag-uugali o attitude. Because he who has suffered in his body is done with sin. Meaning to say, ang isang taong mananampalataya ay isang bago ng nilalang sa Panginoon. Okay? Yun ang sinasabi, he is a new creation. The old has gone, the new has come. And thereby, sabi niya, na ang kasalanan ay hindi na dapat kumbaga nagiging amo or sinusunod ng mga mananampalataya sapagkat sila ay binili na ng dugo ni Kristo. Okay? So, yan. So, the suffering of Christ was unto death. Gaya ng sinabi nga sa chapter 3 verse 18 yung ating inaral kahapon. And that is once for all. Okay? He died for sins once for all. The righteous, meaning Christ, for the unrighteous, tayo ng mga makasalanan. Okay. So, he who has suffered in his body is done with sin. So, ito isang expression patungkol nga doon sa sinasabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 6. Ang ibig sabihin diyan, okay, dadagdagan ko lang yung aking nasabi na kanina. Basahin natin ang Romans chapter 6 verse 1 and following. Sapagkat dito napakalinaw. Sabi, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Ang sagot, certainly not. Okay? May it not be so, or God forbids. How shall we who died to sin, ayon, we died to sin, live any longer in it? So, tayo na mga namatay na sa kasalanan, bakit kailangan pa tayo magpatuloy sa kasalanan? Or do you not know that as many of us were baptized into Christ Jesus, were baptized into His death? Meaning to say, yung baptism na to is yung ating nakita nung isang gabi yung aking explanation do sa baptism. When we now come to our baptism, yung water, the literal water baptism, we now identify ourselves by the immersion, meaning to say, we identified with the death of the Lord Jesus Christ, and after we come out of the water, we now identify with His resurrection. Yan. So sabi rito sa verse 4 ng chapter 6 ng Romans, therefore we were buried with Him through the baptism into death, that just as Christ was raised from the dead, ito yung resurrection, by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Yan. So dito ngayon tayo lalakad sa katotohanan sapagkat ang kasalanan ay ginapi na ng ating Panginoon and thereby hindi na dapat natin sundin at tayo ngayon ay mga bago ng nilalang. So verse 5, for if we have been united together in the likeness of His death, certainly we also shall be in the likeness of His resurrection. Yung aking nabanggit kanina. Knowing this, that our old man was crucified with Him. So napako na yung ating dati. That the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves of sin. So hindi na dapat tayo maging alipin ng kasalanan. Okay? Tinubos na tayo at binayaran na ni Kristo ang ating kasalanan. So for he who has died has been freed from sin. So diyan po kinuha ni Apostol Pedro yung mga katagang ito na sinabi niya rito. He who has suffered in his body is done with sin. So kanyang kinuha yung salitang ito mismo dito sa Romans 6 verse 7. Now, if we died with Christ, we believe that we shall also live with Him. Knowing that Christ, having been raised from the dead, dies no more. Hindi na siya mamamatay. Death no longer has dominion over Him. For the death that He died to sin once for all. Minsan lang po namatay si Kristo, hindi po araw-araw o parate. Okay? Minsan lang po siya namatay. But the life
that he lives to God. So likewise, you also reckon yourself to be dead indeed to sin, but alive to God in Christ Jesus our Lord. Ayan. So yung ating union with Christ ay masasabi natin ngayon na ang pagkaintindi natin ay yung ating pagiging anak ng Diyos, yung ating conversion is a death to sin. Atin nang inilibing yung kasalanan na yan at hindi na dapat pa na mag-resurrect pa. Kaya sabi, he is done with sin. So ngayon, ano ang purpose ng bakit kailangan natin armasan ang ating sarili ng mismong attitude ng ating Panginoon? Kasi tayo bilang mga tao ay atin pa ring kinalalagyan ang laman na ito, itong flesh na to. At may tendency itong flesh na ito na lumabas muli. At kapag lumalabas yan, sabi nga, ay kailangan natin ngayon tagpasin yung ulo niya para hindi na lalo pang maghasik ng lagim or tayo pa ay lamunin ng kasalanan na yan. Kaya nga, ang isang taong kinasihan na ng banal na spiritu at sabi nga nagpapatuloy sa Panginoon, ang kanyang buhay, sabi nga, ay kinakikitaan na ng kabutihan. Kaya't kanya ngayon itinatakwil ang anumang mga masamang desire. Okay? Yung mga desire na yan ay makikita natin sa mga susunod na talata. Okay? Makikita natin na ang ngayong bumabalot o humahawak sa isang Kristiyano ay yung kanyang prinsipyo na sundin ang kalooban ng Diyos. The principle to obey the will of God. Okay? And bakit nga ba ganon? Dahil meron tayong ehemplo, ang ating Panginoon. Siya ay sumunod sa kalooban ng kanyang Ama. Kaya nga sinabi niya sa John 4:34, I always do what pleases His Father or Him, His Father. So, ibig sabihin, kanyang sinusunod ang kalooban ng kanyang Ama. Kaya nga, ganun din, kanyang itinuro sa kanyang mga disipulo yung Lord's Prayer. At yung Lord's Prayer na yan, makita natin yung katagang, Your will be done here on earth as it is done in heaven. So, mangyari dito sa lupa ang mga kaloob mo at mga pangyayaring nagaganap sa kalangitan. So, ang kalooban ng Diyos ay ang kabutihan. So, yun dapat ang mangyari at manaig laban sa kasamaan. At ano nga itong mga kasamaan na tinutukoy ni Apostol Pedro? May mga ilan lang siyang binanggit dito. Sabi nga niya sa verse 3, For you have spent enough time in the past doing what pagans choose to do. Now, we need to understand that Peter was talking to a people who were formerly pagans or Gentiles. They are not Jews specifically. Okay? Kasi nga merong pagkakaiba dahil yun ang turungan ni Apostol Pedro dito na ang mga Hudyo ay talagang isa lang ang Diyos na kanilang sinasamba, si Yahweh. At sila sumusunod sa utos ni Yahweh. Pero ang mga pagano ay meron silang sariling mga relihiyon at mga pananaw at mga pamumuhay. Kaya nga sabi, kayo na mga pagano, sabi, you've been doing this following things like yung debauchery. Ito yung kahalayan. Yun. Yung mga kahayupang gawain, yung lust, okay? Yung drunkenness, yung pagkalasing, yung orgies, okay? Yung kawalang habas or yung tinatawag na mga wild parties na sinasabi. May kasama ng kalasingan at drugs at nauuwi sa kahalayan or sexual orgies na tinatawag. At ang matindi pa rito,
Yung carousing, yan po yung kalasingan. At yung matindi pa nga rito is itong sinabi ni Apostol Pedro na detestable idolatry. Ano ito? Kasi nga, nung panahon na yun, ay sabi ko nga, may mga templo ng mga Diyos-Diyosan. Okay? Sa Diyos nilang si Diana. Okay? Yung mga Diyos ng mga pagano, for example. So, ang ginagawa nila is that even inside the temple, such detestable idolatry is happening. Meaning to say, hindi lang sila sumasamba sa mga rebultong ito, because they were having all sorts of sexual wild partying, okay, exchanging partners, men and women, gay and whatever, in that particular temple. Kaya nga dinagdagan ng salitang detestable ni Apostol Pedro yung salitang idolatry. Kasi kung idolatry lang, pumapasok ka sa isang simbahan, ay kay lumuluhod, yumuyurak ka dun sa rebulto, o pinupunasan mo at pinupunas mo sa katawan mo, o kumukuha ka ng mga petals nung nakasabit ng mga bulaklak at inyong babaunin, lalagay mo sa iyong panyo, sa wallet, at amoy-amuyin mo, at kaya pupunas mo sa iyong muka. Yan ay idolatry. Okay? O yung pananalangin mo sa mga estatwang ito. Pero sabi nga, nadagdagan, naging detestable idolatry in the sense that they were having all sorts of this wild partying inside such temple. So it's a pagan temple. At hindi ganyan ang templo ng mga Hudyo, sapagkat ang mga Hudyo talagang wala kang estatwang makikita. Doon sa templo, ang makikita mo lang kung sa lumang tipan ay yung Ark of the Covenant, at hindi mo pa nga makikita at hindi mo pa mapapasok yung lugar na yon. Yung kataas-taasang saserdote lang ang siya makakapasok roon, and only once a year. But here makita natin sa mga kausap ni Apostol Pedro, sabi nga, kayo ay dating mga ganito. Kayo ay dating mga pagano na gumagawa ng mga ito. At yun din ang sabi nga ni Apostol Pablo, di ba? Sa kanyang mga tinuruan sa Korinto, di ba? Na some of you were like this. Sabi niya sa 1 Corinthians 6:11, and such were some of you, but you were washed, but you were sanctified, but you were justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. Meaning to say, sila ay nabago, sila ay nakakilala sa Panginoon, kaya tinalikuran na nila ang mga masasamang gawain na ito. Ayan. Okay? Kaya sabi diyan, ano ang dapat maging lifestyle ngayon ng mga Kristiyano? Sabi sa verse 4, they think it's strange that you do not plunge with them into the same flood of dissipation and they heap abuse on you. So sabi, kayo na mga mananampalataya na, ay wag nang magpadala or matempt pa or mapasamang muli dito sa ginamit niya uli yung salitang flood, dahil ang alam ko dito ay kanyang inaalala muli yung kanyang itinuro nitong mga nakaraang verses dito, kung saan ay nandoon yung judgment sa panahon ni Noah, that the flood swept away and killed all those pagans who did not believe in what the warning of Noah was, and that is the judgment of the world by flood. And so sabi rito, wag tayong madala dito sa mga bagay-bagay na ito na maaring ikahulog natin muli sa kasalanan. Okay? At tayo ngayon ay abusuhin pa nitong mga hindi mananampalataya. Okay? But sabi sa verse 5, but they will have to give account to Him who is ready to judge the living and the dead. At yan ay talagang mangyayari. May kasiguraduhan, may certainty, okay? Na ang mga gumagawa ng mali, ang mga paganong ito nagpapatuloy sa mga kalaswaan na ito at kasalanan na ito, ay sabi nga, haharap dito sa paghuhusga. At sino kanilang harapin? Yung mismong husgado
ng mga buhay at ng mga patay. At yan ay walang iba kundi ang Panginoon. Yan ang ating Panginoong Jesus. In the great white throne judgment, He will judge these people. And ako, nakita ko nga a few days back na ako'y nanonood sa YouTube and napakarami yung aking pinapanood itong mga open street evangelism na ginagawa sa iba't ibang parte ng mundo. At doon mo makikita na napakaraming tao ay talagang kukutyain, lalapastanganin, duduraan, at kung ano-anong mga pangungutya. Okay? Mocking and ridiculing itong mga taong mga hindi mananampalataya. Okay? Sa isang taong anak ng Diyos. Okay? Mismong sa bayan pa ng Israel, ang aking nakita, mga kabataan na mga Israelita ay galit na galit dito po sa isang Kristiyanong nag-iibanghelyo sa kanila. At sinasabi na sila ay mag-repent sa kanilang kasalanan. At basahin niyo muli ang sinasabi ng Torah o ng Dalo o yung Tanak, yung kanilang mga paniniwala sa Old Testament. Okay? Na kung saan doon nakasulat na itong paparating na suffering servant sa Isaiah 53 na sabi ay walang iba kundi si Yeshua, meaning to say si Jesus. Ayaw nilang tanggapin. At sabi nila, we don't care about Jesus. He is nothing to us. See, these are Jews. At tama nga yung sinabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 11 that there is a partial blinding that is happening among the Jewish race until the time of the Gentiles, yung pang sabi doon. So meaning to say na marami ang mga bulag pa rin sa mga Hudyo. Pero gaya ni Apostol Pablo, gaya ni Apostol Pedro, sila ay umaabot pa nung panahon nila hanggang sa panahon natin ngayon. Ay umaabot din tayo, ang mga kapatid natin sa Panginoon na nagpupunta ng Israel, ay inaabot nila ang mga Hudyo para sila ay manumbalik. And I believe that one day, sabi nga, yung mga iba sa kanila, and even during our date, meron at meron kikilala sa kanila. Gaya rin, kaya yung salitang until ay hindi ibig sabihin na parang ito ay timetable, kundi gaya ng ibinigay na pagkaawa at habag ng Diyos sa mga hentil na sila ay mapasama dito sa true olive tree, na sila ay dating wild olive tree, tayo ngayon na isama. Ngayon, itong olive tree, some of the branches were broken, meaning to say, itong mga Hudyo, sila din ay napariwara. At hindi nga nila kinilala ang Panginoong Hesus nung siya'y dumating dito sa lupa. They did not comprehend Him. Bagkus ang ginawa nila ay pinako nila ito sa krus. Si Jesus sa krus ng Kalbaryo. Pero sabi nga lahat, dahil soberano ang Diyos, hinayaan ng Diyos sapagkat alam niya, yun din ang kanyang plano. Dahil dun sa kamatayan na yun ang magbibigay ng daan para sa kaligtasan ng mga Hudyo at ng mga Hentil. So isa lang ang daan patungo sa kaligtasan ng mga Hudyo at ng mga Hentil. Wala pong dalawang klase ng pagliligtas na later on ang mga Hudyo ay ililigtas sila through the animal sacrifice. Hindi na po, kasi hindi na katanggap-tanggap yung animal sacrifice. Kaya yung mga nagtuturo na maitatayo muli yung templo, well, kung itayo man nila yan at mag-alay sila ng hayop, ay wala nang saysay yan. Sabi nga, the glory of God has already left that physical temple because He was actually speaking about Himself being the temple. Nung sinabi niya sa John chapter 2, destroy this temple and I will rebuild it in 3 days. He was talking about Himself. And nangyari yon, that He died on the cross and after 3 days, He rose again from the dead. See? So He is now the true temple, si Jesus Christ. Ayan. And likewise, tayo rin ay naging templo ng Panginoon. Tayo naging iglesia ng Panginoon. Tayo kabilang, we are the church, living stones, bounded together, that are connected to this
cornerstone, which is the Lord Jesus Christ. Okay? And so, sabi nga, si Jesus, huhusgahan niya ang lahat pagdating ng panahon. And people will beat their hearts later on, but it will be too late for them. Sabi niya sa book of Revelation, people will be beating their hearts and saying, truly, He is the Son of God. Si Jesus pala yung kanilang tinutukoy. And for this is the reason the gospel was preached even to those who are now dead. Yung mga nangamatay nung panahon ni Apostol Pedro o Pablo o ni Juan, sila ng mga nangamatay ay naipreach din sa kanila yung gospel, na ipamalita, so that they might be judged according to men in regard to the body, but live according to God in regard to the spirit. So anong ibig sabihin nito? Ang ibig lang sabihin nito is that the coming judgment not only will bring sinners into account, but will also reverse the judgment of men. Anong ibig ko sabihin? Dahil kanina sabi ko nga, ang mga Kristiyano inaalipusta, nire-ridicule, minamak, dinuduraan at kung ano-ano pa. Mababaliktad po ito pagdating ng panahon sa Great White Throne Judgment. Because itong mga gumagawang ito, kapag hindi sila nakapagsisi sa kanilang kasalanan at hindi nila nakilala ang Panginoong Jesus, sila ngayon ay haharap sa ating Panginoong Jesus sa Great White Throne Judgment. And names will be called. And if their names are not written in the book of life, they are thrown into the lake of fire, which is the lake of burning sulfur and brimstone, of which the worms do not die, sabi nga, of which sabi nga, it is called the second death, to which the Antichrist will be thrown, and to which Satan and his cohorts, the demons, will be thrown, and also the unbelieving will be thrown. And that is what we call now the final hell. And they will be tormented day and night forever. That is the judgment. So mga kapatid, tingnan natin maigi kung tayo nga ba ay tunay na mananampalataya. Kailangan saliksikin natin, naintindihan ba natin ang ebanghelyo ng Panginoon? Tayo ba talaga ay binago ng Panginoon? Tayo nga ba ay anak niya? Kaya nga sabi, pagdating ng panahon na yon, ang mga mananampalataya ay mabibigyan ngayon ng panibagong buhay. Buhay na walang hanggan. Magkakaroon ng reversal. Dahil nga sa panahon natin ngayon at panahon nila Apostol Pedro at Pablo at during the generations that has come to pass, many have died because of the gospel. And because of this, there is going to be a reversal in which those who have died for the faith will now live forever. Ayan. At yung mga pumatay dito sa mga mananampalatayang ito, dahil hindi sila nanampalataya sa Panginoon, they will now face the judgment throne of God. So there is going to be a reversal. Okay? Kaya Christian will now live in a new realm, new place, the new heaven and the new earth for all eternity. But the rest, the unbelieving, will be tormented and will be tortured and judged in the lake of fire, which is the second death, which is the final hell. So, nakakatakot po, kaya kung kayo po ay nakapakinig dito, I am not a doomsday prophet. I am not trying to scare you, but this is the truth. This is God's word, and so I pray that you being so fortunate to hear the gospel preached to you tonight will submit and humble yourself before the Lord God Almighty and believing in the Son that He sent to die for our sins, so that you may no longer be condemned, but rather be saved through His work on the cross. So, good evening. This is our teaching tonight, and may you be edified as the Lord is glorified. Amen.